Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner listen to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life.
ko sa iyo, ay buhay ko. Puso'y paliba, hindi makayanan, makakakaloob, mamahalin niya, hihintong ko ang ating dalangin. O Diyos, tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y kalugin. Ito lamang naman, wala na iba pa, ako'y nililibig. Magandang hapon sa inyong lahat at purihin ng Panginoon sa ganitong pangyari na isang pribileyo, isang malaking karangalan na ako'y mapabilang sa nagpapayag ng salita ng Diyos dito sa ating programang Salita ng Buhay. Una sa lahat, gusto ko lang munang bumate doon sa aking apo ng maligayang kaarawan sa kanyang pagsapit ng kanyang kaarawan sa araw na ito. At ako'y nakikigalak sa kanyang kagalakan sa pagsapit na 18 taon na siya binigyan ng biyaya ng Panginoon Diyos ng kalakasan at kasiglahan sa kanyang pangatawan. Purihin ng Panginoon sapagkat maraming pinagdaan ng sakit bago siya nagkaroon ng kalakasan at talagang sa biyaya na lamang ng Panginoon Diyos kung bakit natin nakikita na si Kenneth sa ngayon merong tinataglay na kalakasan at kasiglahan para sa kanyang katawan. Salamat sa Panginoon sa ganitong pangyari. Sa pagkakataon nito, gusto ko lamang ipalam sa inyo na ang mensahe na gusto ko iparating ay patungkol doon sa hindi natin pangkarniwan narinig, kundi ito isang malagang mensahe na dapat malaman ng bawat isa. Hindi lamang doon sa kalipunan, kabuuan ng ating mga kapatiran sa ating iglesia, kundi gusto kong may parating doon sa mga taong nakikinig at nagpaunlak ng paanyaya upang ako'y pakinggan sa hapon na ito patungkol sa pagpapahayag ng salita ng buhay dito sa ating programa. Ang pamagat ng aking mensahe sa hapon na ito ay pinamagatan kong Mahalaga si Jesus sa buhay natin. Mahalaga si Jesus sa buhay natin. Kung ating bubuksan natin Biblia, babasa tayo ng mga ilang talata na magpapatibay ng ating buhay, paniniwala o pananampalataya na talagang napakalaga ni Jesus sa buhay natin. Marapating niyong buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Aklat ni Juan, Kapitulo 14, talatang 16. Aklat ni Juan, Kapitulo 14, talatang 6. At doon sa Juan, Kapitulo 3, talatang 3 hanggang 16. Juan, Kapitulo 3, talatang 16. At sama din natin yung Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 4, talatang 12. Ganito ang sinasaad ng Biblia patungkol dito sa salita ng Diyos natin babasahin buhat sa banal na aklat ng Biblia. Sa Aklat ni Juan, Kapitulo 4, talatang 6, sinasabi mismo ng ating Panginoon Hesus ang mga katagang ito na kanyang binitawan sa harap ng kanyang mga alagad. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Talatang 4, talatang Aklat ni Juan, Kapitulo 3, talatang 16. Ganito ang pagkakasaad ng talata. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa liputan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ating papansinin ang pagkakasabi doon sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 4, talatang 12. At sa kanino mang iba, ay walang ibang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit
na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Mandali tayong yumukot, pumikit, tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagkakataon nito, Panginoon, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Sa isang pribilehiyo na ako'y nagkaroon ng bahagi sa programang ito ng Salita ng Buhay. Salamat sa iyo, dakilang Diyos, sapagkat ako sa kabila ng aking kalagayan, ako'y binibigyan pa rin ng karunungan upang magpahayag ng banal salita. At mga Panginoon, dalangin ko sa iyo na ako'y magamit pang sa iba't ibang kaparaanan ng paglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang balang pumatubay sa aming pag-aaralan sa hapon na ito, Panginoon. Nawa ang banal na mensahe na gusto ko iparating sa bawat isa, hindi lalo sa mga mananampalataya, ay maunawaan ng mga taong makikinig sa hapon na ito, Panginoon. Magkaroon sila ng pagpapalaga na ikaw at wala ng iba pa ang talagang napakalaga sa buhay ng tao. Ikaw lamang dakilang Diyos ang aming pinananampalataya, pinananaligan sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong paglingap sa amin sa kabila ng kami makasalanan. Kami binigyan mo ng halaga sa aming mga kalagayan, dakilang Diyos. Salamat sa iyo sa pribilehiyong ito na kami mapabilang bilang iyong mga lingkod at ikaw bilang aming Panginoon. Patubayan po kami, Panginoon, sa hapon nito, Panginoon. Ang lahat ng itiling namin dalangin, pangalan po lang na si Jesus. Amen. Kung ating mapapansin doon sa mga talatang ating nabasa na si Jesus mismo nagsabi na sinabi ni Jesus na siya ang daan, ang katotohanan, at siya ang buhay. At kung paano, ang sino man hindi makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Mula sa bibig natin, Panginoon Jesus, ang kanyang mga kataga. At ang pagkakasabi naman daw sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 4, talatang 12, walang ibang pangalan, walang ibang kaligtasan, o walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoon Jesus. At doon sa aklat ni Juan, Kapitulo 3, talatang 16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na kanyang sinugo, ang kanyang bugtong na anak, ay binigay niya sa sanlibutan upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Sa tatlong talata natin nabasa, mahalagang bagay na dapat natin maalaman na talagang napakalaga sa buhay natin ang ating Panginoon Jesus. Sa kanyang kalagayan, kung ating isipin na kanyang pinagmulan, simula pa lamang ng kanyang pagkakadako dito sa lupa, simula pa lamang doon sa kanyang pagkakapanganak, halos puro kahirapan na ang kanyang inabot. At ang pangalang Jesus, simula pa lamang doon sa lumang tipan, na si Kristo ay natala na sa Biblia, maisip natin kung gaano ba ang pagitan o gaano ba ang agwat ng lumang tipan sa bagong tipan, at pagdating pa lamang sa bagong tipan, doon nagkaroon ng kaganapan ang kanyang pagsugo dito sa lupa ng Diyos Ama sa langit. Kung ating papansinin ng mga pangyari sa kanyang buhay, siya isinilang na merong kahirapan kasama ang kanyang mga magulang sa laman. At kung ating isipin, ang kanyang ama sa laman ay isang kalpentero na isang mababang propesyon ng panahon na yun na talagang nasa kahirapan ang kanilang pamumuhay. Siya lumaki na puspos ng karunungan sa gabay ng banal na espiritu. Kung ating mapapansin, meron siya mga pakipagtalastasan, pakipag-usap sa mga marurunong noong kapanahonan na yun, mga eskriba, mga saduseo, mga mataas na taong mga may pinag-aralan na siya ay nakipag-usap sa mga tao na meron siyang karunungan tinataglay upang sumagot at makipagtalastasan sa mga taong marurunong noong kanyang kabataan. Ang kanyang mga gawa ay pawang mga kamangha-mangha. Siya nagpakita ng mga kamangha-mangha gawa
Kung isipin natin, siya nagpagaling ng iba't ibang uri ng sakit. Nagpalakad siya ng dumpo. Nagpadilat siya ng bulag. Ang bulag ay nakakita. Nandun yung kanyang kalagayan na siya ay nagpalinis ng isang ketungin. Ang ketungin sa kanyang kalagayan ay luminis ng kanyang makatagpo at sinabi niyang siya ay luminis. Bigla kagad luminis ang isang merong tinataglay na ketong. At nandun yung kanyang kalagayan na nagpakain siya ng halos ilang libong tao sa pamamagitan lamang ng dala ng isang bata na merong ilang tinapay at ilang isda. Pinakain niya ang libong tao sa pamamagitan ng isda at ng tinapay na yon. Mga kamanghamangang gawa na hindi kayang gawin ng isang tao nung kanyang kapanahunan. At kung ating iisipin, maging ang kalikasan man ay kanyang nauutusan, maging ang bagyo ay kanyang kayang pigilin sa pag-alimpuyo ng bagyong sumapit sa kanilang kapanahunan. Ganong kagila-gilala, ganong kamangha-mangha ang ginawa ng ating Panginoon Jesus sa kanyang kalagayan. At doon sa pinakalundo ng kanyang buhay, siya ay naghirap, nagpakasakit, at dumanas ng maraming hirap nang wala naman siyang ginagawang kasalanan. Alam niyo ba, kaya naganap ang talagang lahat ng pangyayari at ang pinakalundo nito sa huling hantungan ng kanyang, na huling hininga ng kanyang tinataglay sa kanyang paghirap doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi niya, naganap na niya. Sabihin, ang lahat ng pangyayaring kailangan ng tao ay kanyang naganap na. Wala nang iba pang dahilan upang hindi tumanggap sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon tanging tagapagligtas at kilalanin yung kanyang mga dakilang gawa na ginawa dito sa lupa. Kaya ibig sabihin, ang pamagat na misa ay napakalagang bagay na mahalaga si Jesus sa buhay natin. Ano ba ang sinasabing mahalaga? O ano ba talagang dating nito sa ating bakit sinasabi kong mahalaga sa ating si Jesus Kristo? Una, siya ang nagbigay ng kaligtasan sa ating lahat. Walang iba nagbigay ng kaligtasan kundi ang tanging Panginoon Kristo lamang. Pangalawa, siya ang nagbigay ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. At siya ang nagbigay ng karapatan sa atin na tayo matawag ng mga anak ng Diyos. At ang pang-apat, siya ang nagbigay ng kapayapaan sa ating mga buhay. Yung kapayapaan na yun, hindi natin po pwedeng mabili, anuman ramya ng ating pamumuhay, anuman dami ng ating tinatangkilik, pero ang kapayapaan ay pawang nanggagaling sa Diyos at kaloob ng ating Panginoong Jesus. Apat na bagay ang gusto kong sabihin sa inyo sa umagang ito, na gusto ko iparating kung anong talagang kahalagaan natin bilang mga mananampalataya at bilang mga taong hindi pa kumikilala sa ating Panginoon Kristo, na dapat maunawaan natin na siya ay talagang napakalaga sa ating buhay. Una, siya nagbibigay ng kaligtasan sa ating lahat. Katulad nga ng binasa ko sa inyo kanina sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 4, sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 4, talatang 12, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating kaligtas, kundi ang pangalang na Jesucristo lamang. Walang ibang kaparaanan, walang ibang kaligtasan na po pwede tayong maligtas doon sa ating mga ginawang kasalanan, kundi ang talagang tanging natin tagapagligtas walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Yung pagkakasabing walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit, nangangulugan ang sangkalupaan o itong kinalalagyan natin daigdig nito nasa silong ng langit, ang lahat ng kinapal dito, walang ibang pangalang po pwede makapagbigay ng kaligtasan kundi ang ating Panginoon Kristo lamang. At doon nga sa sinasabi doon sa Aklat ni Juan Kapitulo 3, Aklat ni Juan Kapitulo 3, talatang 16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal tayo ng Diyos Ama sa langit. Kaya niya sinugo ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo ay para sa atin lahat. Hindi para kanino pa man,
hindi para sa hayop, hindi para sa mga puno, hindi para sa mga kalikasan, kundi siya isinugo dito sa lupa upang ating pahalagahan yung pagkakasugo niya dito sa lupa. Kaya napakalaga sa buhay natin ng ating Panginoon Kristo. Una, sinasabi natin siya ang nagbibigay ng kaligtasan. At ang pangalawa, siya ang nagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Kung ating papansinin, siya ang nagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Ang pagkakasabi dito sa aklat ng unang Juan kapitulo 1 talatang 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, walang pagsalang tayo patatawarin at tayo didinisin sa ating mga nagawang pagkakasala. Ang ating kasalanan, kung ating papahayag, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa lahat ng ating kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Kapag sinabing kalikuan, ito yung mga maling gawa na hindi naman kalooban ng Panginoon Diyos, pero ang pagkakasabi dito, lilinisin tayo sa lahat ng ating ginagawang mga kalikuan. Sa lahat ng ating kamalian, tayo bibigyan niya ng kapatawaran. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya na tayo patatawarin. Sabihin, kung meron man tayong mga nagawang pagkakasala, ano man ang dami nating ginawang kasalanan, simula pa lamang tayo ng magkaisip, ay nandun na talaga masasabi natin at ating mga gawa na inakala nating kasalanan sa harap ng Diyos, sa harap ng tao, papahayag natin sa ating Panginoon sa Kristo, papahayag natin sa ating Panginoon Diyos, walang pagsalang tayo kanyang patatawarin. Siya ang nagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. At ang pangatlo, siya ang nagbibigay sa atin na tayo maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, yung karapatan natin, yung aking karapatan natin, yung ating pribilehiyo na tayo matawag na anak ng Diyos, ay tanging siya lamang ang kaparaanan. Sapagkat ang pagkakasabi doon sa Juan Kapitulo 1, talatang 12. Juan Kapitulo 1, talatang 12. Ang pagkakasabi dito ay ganito, dadapot ang lahat na sa kanya nagtanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan, sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Ang lahat na sa kanya nagtanggap ay pinagkalooban sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabihin, kung ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon tayong tagapagligtas, kabilang ka daw sa sinasabing anak ng Diyos. Ngayon sa hapon na ito, gusto kong iparating sa inyo, ang hindi tumatanggap sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon tayong tagapagligtas ay hindi masasabing anak ng Diyos. Maliwanag ang pagkakasabi sa Biblia na ang lahat lamang ng nagtanggap sa Kanya ang binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang Biblia mismo ang may sabi patungkol sa bagay nito. Pinagkakalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsampalataya sa Kanyang pangalan. Hindi tayo po pwede sumampalataya sa pastor, hindi pwede tayo sumampalataya sa manggagawa, hindi tayo po pwede sumampalataya sa mga marunong. Ang dapat natin panampalatayanan ay ang ating Panginoong Kristo upang tayo mapabilang sa mga anak ng Diyos. Nandun tayo sa ating kalagayan na ang pagtanggap kay Kristo ay pagsampalataya sa pagiging anak ng Diyos. Maliwanag yan. Ibig sabihin, ang pagtanggap kay Kristo ay pagsampalataya sa pagiging anak ng Diyos. Kaya pag ikaw tumanggap kay Kristo, walang pagsalang ikaw ay anak na ng Diyos. At ang pang-apat, na siyang isa sa pinakamalagang bagay na mahalaga si Jesus sa buhay natin, siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating buhay. Kapag sinasabing kapayapaan, hindi kaguluhan. Marami tayong alalahanin sa panahon nito, maraming gumugulo sa ating buhay, maraming nagpapabagabag, maraming nagpapaalala sa ating buhay na ano ba ang talagang ating kahinatnan.
wala tayong trabaho, wala tayong pagkukunan ang ano man nating kabubuhay, pero dapat panampalataya natin na maging panghawakan natin ang kapayapang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Siya lamang ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating buhay at wala nang iba pa. Kung pwedeng tayo mabigyan o meron dumating na tulong sa atin o yung tatawag na ayuda, pero ito'y pansamantala lamang. Maaring maubos, maaring malumipas, pero ang kapayapaan ang pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon Kristo ay walang hanggang buhay. Yung kapayapaan na yun ay talagang magpapapanatag sa ating kalagayan na ang lahat ay ating pinagkakatiwala sa Kanya at siyang bahalang magbigay ng kapayapaan sa atin. Sila binibigyan ko ang pagkakasabi doon sa 1 Kapitulo 10, talatang 28 hanggang 30, dapat natin pagtibayin sa ating mga buhay, mga talatang ito. Sila binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may di malidipol at kailan may hindi aagawin sa aking kamay. Kapag tayo nasa kamay na ng Panginoon, walang pagsalang, tayo hindi na po pwedeng maagaw ng ninumat sa kanyang kamay. Ito ay sinasabi doon sa aklat ni Juan, Kapitulo 10, talatang 28. Sa aklat ni Juan, Kapitulo 10, talatang 29, ang aking Ama na sa akin ay nagbigay, sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maagaw sa kamay ng Ama. Kung ating papasin, duduktong natin yung salita, yung talatang 30 ng aklat ni Juan sa Kapitulo 10, ako at ang Ama ay iisa. Dinuktong ko lamang ang bagay na ito sapagkat marami ang nagdudulot sa atin na sinasabi si Kristo na si Kristo sa kanyang kalagayan ay tao lamang. Pero dapat nating aminin na si tao nga, pero siya ay Diyos din at nanggaling sa Diyos. Walang pagtatalo kung sabihin nilang tao si Jesus, sinabi nila na ito'y anak ng Diyos, o anumang bagay ang kanilang pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Ang pinakamahalaga dito, mahalaga sa buhay natin si Jesus. Sa apat na bagay natin napag-usapan, dapat natin pakaisipin na siya ang nagbibigay ng ating kaligtasan, siya ang nagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan, siya ang nagbibigay ng karapatan sa atin tayo matawag na Diyos, at siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga buhay. Pinahayag sa inyo ang mga pahayag nito sapagkat dapat maging panatag tayo sa kabila ng talagang merong nangyayari na hindi maganda sa ating kapaligiran. Punong-puno tayo ng mga pangamba na po pwede tayong dapuan ng anumang sakit na siyang magbibigay panghihina sa atin at magiging sanhi ng kamatayan ng tao. Pero kung ating pananampalataya ang ginawa ng ating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, na siya nagpakahirap, nagdusa, ang lahat ng iyon ay para sa ating lahat. Ang hinihintay na lamang ng ating Panginoon Kristo ay ang pagkilala sa kanyang ginawa. Pagkilala natin lahat sa kanyang kadakilaan na ang lahat ng kanyang pagduros at paghihirap ay para sa atin. Ang tanging na lang natin magagawa ay tanggapin siya bilang Panginoon, tanging tagapagligtas na ating buhay. Ang lahat ng kapatawaran ay siya ang may bigay. Ay siya ang pagiging karapatan natin matawag na anak ng Diyos ay siya ang may bigay. Ang kapayapaan na ating natatamasa ay siya rin ang nagkaloob. At higit sa lahat, ang nagbigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan ay walang iba kundi ating Panginoon Kristo. Kung pananampalataya mo, tatanggapin mo si Kristo sa hapon ito, nasa iyo ang apat na bagay na yung makakamit at mapag-iisip-isip mo, napakalaga si Yesu Kristo sa buhay natin lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at ako'y umaasa na sa hapon nito magkakaroon ng kaunawahan. Ibig sabihin, hindi man ako gumagamit ng mga salitang English na parang hindi kayang abutin ng ating mga kapwa nakikinig sa kanilang kinalalagyan. Pinahayag ko sa inyo sa Tagalog na kaparaanan upang talagang inyong maabot ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng ating Panginoon Kristo sa hapon nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig
at ako'y nananampalataya na hindi mawawala ng kabuluhan ang aking pagkakapahayag patungkol sa ating Panginoon Kristo. Lahat tayo, lahat tayo mahal ng Diyos, na kaya niya sinugo ang kanyang bugtong na anak dito sa lupa, ay para sa ating lahat. Para sa atin, para sa iyo, para sa kanya, para sa iyo, para sa ating lahat. Hindi lamang sa mga piling tao kung bakit sinugo ang ating Panginoon Kristo, kundi siya isinugo rito upang pawang lahat tayo ay talagang manampalataya sa Kanya at mapabilang sa anak ng Diyos. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, maaari mong sundan ang panalangin na ito. O Diyos amang banal sa langit, kinikilala ko po ang aking mga kasalanan at ngayoy pinagsisisihan ang lahat ng ito. Ang iyong anak na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Kaya't binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Inaanyayahan kitang pumasok, O Jesus, sapagkat tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan na iyong ipinangako. At ngayon may katiyakan na anumang oras dumating sa akin ng kamatayan, ay makakasama mo ako sa iyong kaharian sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Wika mo ay totoo, ikaw ang siyang tanging daan, walang iba kundi sa'yo, Panginoon at Diyos ko. Marami man ang naligaw, maraming na alinlangan. O Diyos, ako ay hawakan, pagkat walang ibang pupuntahan. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala, dahil ikaw ang banal na Diyos. Sa tubig mo'y walang uhaw, ang laman mo'y kabusugan. Ika'y mula
Ama. Kaya lahat ng sa'yo'y walang hanggan. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala dahil ikaw ang banal na Diyos. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala dahil ikaw ang banal na Diyos. Ako sa'yo ay nagtitiwala dahil